natin ang nasasabi, ang bilang maaasahan namin yung NCIP. Ano nga ang ginagawa naman ng NCIP? Walang ginagawa. Nakuha na ng isang hiker noong Biyernes Santo ang pagharang nila ng ilang aita sa isang trail paakyat ng Mount Pinatubo. Sabi ng hiker, dahil dito napilitang bumalik ang ilang 4x4 vehicle na sinakyan ng mga hiker. Ayon sa kapitan ng barangay sa Capas, Tarlac na may sakop sa bahagi ng trail, hindi na bago ang pangaharang ng mga aita. Dati na raw itong ginawa ng mga aita dahil gusto raw nilang mabigyan ng mas malaking parte sa kita sa turismo roon. Ang trail ay nagsisimula sa Capas, Tarlac at nagtatapos sa crater ng bulkan sa Botolan, Zambales. Tiniyak ng barangay captain na kakausapin nila ang leader ng mga katutubo. Pahirapan na ang pagsakay pabalik ng Metro Manila sa ilang bus terminal sa norte. At mula sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Ivan, bandang tanghali ng maranasan yung build-up o yung volume ng mga sasakyang papasok sa TPLEX pabalik ng Metro Manila. Karamihan sa mga sasakyan galing sa Baguio City at maging sa May Ilocos Region. Samantala, sa probinsya naman ng Pangasinan, dagsana yung mga pasahero sa mga bus terminal. Maaga nang dinagsa ng mga pasahero ang mga bus terminal sa Dagupan City ngayong Easter Sunday para di na mahirapang sumakay. Pamaynila ang karamihan matapos ang ilang araw na bakasyon. Mahirap pabalik, papuntang trabaho, kasi maraming pasayeros. Oo, sabay-sabay. Hanggang ngayon, wala pa pong bus na masakyan eh. Nagpaaga pa naman akong pumunta dito, baka sakaling makasakay din ng maaga. Ayon sa pamunuan ng mga bus terminal sa Dagupan City, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus sa Pamaynila. Hindi na ipinapatupad ang 30-minute trip interval. Agad ding umaalis sa mga bus kapag puno na. Meron ding ibang extra bus na lumalarga na kahit di pa puno. Nagsasakay na lang sila ng mga pasahero sa mga madaraan ng bayan. Hanggang mamayang gabi, inaasahan ang dagsapa ng mga pasahero. May mga motorist assistance center pa rin para umalalay sa mga motorista. Sa Baler, Aurora, ilang oras naghintay sa bus ang maraming pasahero na pa-Maynila at pa-Nueva Ecija. Karamihan din sa mga terminal na may biyaheng pa-Maynila, fully booked na. Ivan, sa mga oras nga na ito ay mas kumapal pa yung volume ng mga sasakyan na papasok sa may TPLEX, partikular dito nga sa aming kinaroroonan sa May Rosario, La Union. Actually, mas makapal yung volume ng mga sasakyan ngayon kumpara kaninang umaga at maging nung tanghali. At inaasahan daw na mas kakapal pa yung volume ng mga sasakyan hanggang bukas ng madaling araw. Ivana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kung meron pong last-minute shopping, sa Baguio, meron ding last-minute side tripping sa mga lugar na patok sa mga turista. At inabangan din sa City of Pines ang pagdiriwang ng Easter sa Lubong. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav? Pia, maagang gumising yung mga nandito sa Baguio City para sa Easter sa Lubong kanina. Marami rin na mga nag-last minute pasyal bago umuwi. 17 degrees Celsius kaninang alas 5 ng madaling araw sa Baguio City. Malamig ang simoy ng hangin sa Baguio Cathedral habang nag-aabang ang mga tao para sa Easter sa Lubong. Maaga, ito ni mga 4 para may pwesto. Tapos ma-feel yung ambience ng joy that soon God will rise. Gusto ko kasama yung family na nagsa-celebrate kami ng Thanksgiving. May hiwalay na prosesyon ang imahe ng Jesucristo at ng nakabelong Inang Maria. Nagsalubong sila sa Baguio Cathedral. May pagtatanghal ang ilang batang nakabihis anghel. Sa bukang liwayway, nagsimula ang misa. Bisita iglesia kami from Manawag to Vigan. Dito na kami nag-unabot ng salubong. Paggunita natin siya ng paghihirap ng Diyos. Lenten season po yun. Kaya ito na yung huling part. Risen na siya. The Lord has risen. Dahil huling araw na ng long weekend, sinulit na ng ilang turista sa Baguio ang pamamasyal tulad sa Dragon Treasure Castle. Ang akala po namin kakaunti ang tao kasi ang akala namin nasa beach, gano'n
Tsaka po kasi sa baba, mainit. Dito po kasi, malamig. Maraming backdrop-worthy rito, gaya ng dragon eggs, mga tore at castle moat. Pwede ring sumakay sa kabayo. Maganda po siya in real life. Kahit po din sa TikTok, maganda din po siya. Iba pala din pag personal. Iba din So po yun pala. po. Ang ganda din kahit under construction pa siya, pero yung the rest dito sa baba, very Instagrammable po. Galing dito sa taas, may panoramic view ka ng Baguio dahil mataas na ito. At syempre, hindi kumpleto ang photo ops natin kapag walang mga hiniram na costume para kang may sariling kastilyo. Bukas ang Dragon Treasure Castle mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pia, halos wala ng traffic dito sa Baguio City. Maluwag na rin yung mga tourist attractions dahil marami na ngang umuwi. Yan ang latest. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Huli kampo ang pagnanakaw ng riding in tandem sa isang kotse sa Maynila. Nabiktima ang kotseng pag-aari na anak ng isang DJ. Nakatutok si Bernadette Reyes, exclusive. Nakuna ng CCTV na ito sa Barangay 756, Santa Ana, Maynila, ang riding in tandem na sinisipat ang loob ng isang kotse. Nang walang makitang tao, binasag ang salamin at unti-unting tinulak ang bintana. Ipinasok ng isang lalaki ang kalahati ng kanyang katawan sa loob ng sasakyan na tila may hinahanap. Lumabas ito pero muling bumalik at muling ipinasok ang katawan sa sasakyan. Doon na niya nakuha ang isang bag na naglalaman ng laptop, hard drive at perang nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ang sasakyan pagmamay-ari ng anak ng radio DJ na si John Jemperle o mas kilalang Papa Jackson. Parang pinalo nila ng something tapos tinutulak po nila para hindi mag-create ng tunog. Inuga po nila muna tapos tinulak. Hindi po nag-trigger yung alarm. Sabi ni Papa Jackson, sandali lang niyang inilabas ang kotse dahil nililinis noon ang kanilang garahe. Kakalabas lang talaga ng kotse. Dahil galing po ako ng lamay magdamag So walang tulog talaga. Yun lang, nasobrang pagod siguro. Biktima rin ng basag kotse ang isa nilang kapitbahay na natangayan din daw ng isang laptop. Agad din namang naibalik ang laptop ni Jemperle. Mahigit 6 na kilometro ang layo nitong Antonio Rivera Street mula sa pinangyarihan ng basag kotse. Pero sa lugar na ito na-recover ang laptop ng biktima. Isipan lang po ng daughter ko sabihin na tingnan mo sa Find My iPhone. So nagpin po yung location sa Antonio Rivera Street, sa Rivera po. Tapos pinuntahan po namin yung lugar. Kami po magtatela, surveillance namin yung lugar. Nagpipin po doon. Tapos hinanap po namin yung pinakamalapit na police station sa lugar. Yung 4 na policeman po ang tumulong sa amin. Nakita naman sa CCTV na doon iniwan. Tinakbo po ng police, nandun pa rin po yung laptop. Mensahe ni Jemperle sa mga suspect. I'm ready to file the case. I think we have to send them to jail for them to learn. Nagpa-blotter si Jemperle sa Manila Police District Station 9. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dagsa pa rin ang mga bakasyonista sa mga patok na beach sa Boracay at Iloilo. Mula sa Boracay, nakatutok live si John Sala ng GMA Regional TV. John. Ivan, marami na ang natapos ang kanilang long weekend sa isla ng Boracay at umuwi na. Pero marami pa rin talaga ang on the way pa lang sa Boracay para magbakasyon. May sipangs na raw sina Mary Grace sa Boracay, kung saan sila nagbakasyon ng 4 na araw. Yung kayak, island hopping, tsaka yung white sand at tsaka yung mga view. Kasi sobrang ganda ng view dito sa Boracay. Sina Dory, sinulit din daw ang activities sa isla. Na-experience namin kung ano ang wala sa lugar namin. Sina Carmina, sa April 23 pa uuwi at susulitin daw ang second time nila sa Boracay. Ang ganda po ng view, tsaka yung surroundings po dito nakaka-relax talaga. Kahit tapos na ang long weekend, makikitang marami pa rin ang patawid pa lang sa Boracay. Pero meron na ring mga paalis ng isla. Nananatiling mahigpit ang pagbabantay sa seguridad sa isla, gayon din sa Cagban Jetty Port. Bukod sa Boracay, dinarayo rin ng iba pang beaches sa Panay. Sa isang beach sa Oton, Iloilo, enjoy sa pagtampisaw at pag-chill ngayong Easter Sunday ang mga pamilya at magkakaibigang dumayo kahit pa tirik ang araw. Gaya ng pamilya Ladisla na ito na raw ang nakagis ng paraan sa pag-celebrate ng Easter Sunday. Uy, ganito ka sa dalagahalin sa may dagat to ka. Kalangoy, nagpropera sa kalangoy. Sadya 100% kita na sa feeling.
Todo bantay naman ng PCG Iloilo at PNP para masigurong ligtas ang mga naliligo sa dagat. Ivan, kanina nga ay punong-puno pa rin ang mga turistang beachfront area ng Boracay. Dito naman sa Katiklan Jetty Port ay patuloy pa rin ang pagbiyahe ng mga pump boat papunta ng isla ng Boracay kasi marami talaga ang ngayon palang magsisimula na kanilang bakasyon. Yan ang latest dito sa Malay Aklan. Balik sa inyo. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Matapos mag-party sa Puerto Galera, uwian na ang ilang mga nagbakasyon doon nitong Semana Santa. Ang latest na sitwasyon sa Batangas Port, alamin sa pagtutuklay ni Dano Tingkungko. Dano? Gaya nga ng inaasahan, halos sabay-sabay ang uwi ngayong araw ng mga bakasyonista, ngayon pa namang araw ng linggo ng pagkabuhay. Party kagabi, back to reality today. Ito ang mood sa Balatero Port sa Puerto Galera kung saan sabay-sabay nang nagsisiuwian ng mga nagbakasyon sa Puerto Galera nitong Semana Santa. Maayos naman ang sitwasyon, mahigpit ang seguridad, marami lang talagang tao. Hindi pa nga to as in madami pa to, may paparating pa. Oo, mas maaga lang kami kumuha ng ticket, alam na kasi namin, kumbaga ano na namin dito, kabisado na namin yung pagkuha ng ticket. Sa dami ang ilang tinangkang umuwi kahapon, Sabado de Gloria, inabutan ng cut-off at muling susubok na makauwi ngayon. Ang araw pa namang iniiwasan nila. Medyo ubos na din po yung ticket. Sa Batangas Port, ramdam ang dami ng pasahero. Sa mga ticketing booth sa loob ng Pantalan, may pila pa rin pero hindi tulad ng kasagsagan ng pagdating ng mga bakasyonista. Pero kung ang iba pauwi na, may ilan na magbabakasyon pa lang ngayong linggo ng pagkabuhay. Tulad ni Brenda na papuntang Odjongan galing Malabon. Reunion po ng buong baryo nila, family. Tagal na po binalak talagang ganitong araw po kasi piyesta po eh. Piyesta po kasi bukas. Mas maluwag ngayon kaysa yung makikisabay kami nung Holy Week na uuwi. Maraming salamat, Dano Tingkungko.